Pinagpalang araw po mga kapatid. Pinagpalang bagong taon din po sa bawat kabilang sa tribo ng School of Church Builders. Tayo po ay magpapatuloy ng pag-aaral sa pagkakataong ito. At sa ating pong pag-aaral, ang pag-aaral po natin ay mayroong pamagat na The Path to Career Promotion. The Path to Career Promotion. At sa pagkakataong ito, nais po nating pasalamatan ang ating pong ambition carrier po ng School of Church Builder, si Pastor Wilbert Butchal, gayon din po ang kanyang may bahay, Pastor Hasmin. Siya po yung grace carrier at vision carrier ng School of Church Builder. Salamat po Pastor Wilbert sa Pastor Hasmin sa pagbibigay po sa akin ng opportunity and platform to share the Word of God in our tribe. I would like also to acknowledge Pastor Arnel Sol in Pastor Merly, our senior pastor and my mentor, whom I recognize as my spiritual father. He is the one God appointed as my leader, the reason why I became a pastor and standing before you today. I would like also to acknowledge our local churches, the local churches that God has entrusted to me. Jesus Christ, the head of the church, Global Outreach Ministries in Rial, and Barangay Magsikap, General Nakar, Quezon. You are always supportive to me, together with my family. You always stand beside me in the ministry through thick and thin. Kagaya nga po ni Apostle Paul, sabi po niya, you are my joy and my crown. Above all, I would like to acknowledge our Lord Jesus Christ, who called me in this noble task of preaching the gospel of His kingdom. I pray that He may found me and every one of us faithful and worthy of the calling He has entrusted to us, so that He may commend us with these words when He returns. Well done, good and faithful servant. Sige po, tayo po ay manalangin. O Diyos, sa pagkakataong ito, kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. O Diyos, tunay nga po na kinikilala namin na ang kapahayagan po ay sa iyo nagmumula. Ang inyong pong lingkod na tumatayo ay instrumento po ninyo sa paghayag ng iyong mga salita, pero yung kapahayagan, yung kaunawaan, yung kaalaman, Panginoon, ay sa iyo po nagmumula. Kaya naman sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain ito. Ikaw po yung magpaunawa sa amin upang yung mga mensahe mo na kinakailangan namin matanggap para sa ikalalakas at ikatatatag at ikalalago ng aming pananampalataya ay matanggap namin sa pagkakataong ito. Salamat po aming Ama, salamat po Panginoong Jesus, at salamat po sa inyong banal na Espiritu na kasama namin at nagtuturo sa amin. Amin pong ini-acknowledge ang inyong pong presensya sa aming kalagitnaan. Sapagkat sabi po ninyo, Lord, kung meron pong 2 o 3 nagkakatipon sa inyo pong banal na pangalan, kayo po ang nasa kalagitnaan. Kaya naman, alam namin, Panginoon, na kayo po yung magpapakahayag sa amin sa pagkakataong ito. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kung ating pong matataandaan, nung nakalipas na taon, year 2023, ang sabi po ni Pastor Wilbert, year 2023 is the year of kingdom manifestation. At isa po dun sa pwede nating asahan sa panahong iyon, dun sa nakalipas na taon ay yung pong career promotion. At bagamat ngayon po tayo ay nasa year 2024 na po, tatandaan po natin, ang career promotion ay hindi po ito one-time experience, kundi ito po ay patuloy nating mararanasan kung tayo po ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tatandaan po rin po natin mga kapatid na tayo ay narito po tayo sa panahon ng tinatawag na double decade of open heaven.
and we can still expect our Father God to continue to promote His people. Yan. God is in the business of promoting His people. However, in order to experience God-given promotion, we need to learn these three important principles. Yan. Meron pong tatlong prinsipyo o tatlong katotohanan o tatlong bagay na nais ko pong ibahagi sa atin sa hapong ito para maranasan po natin yung pagpo-promote o yung pagtataas sa atin ng Panginoon. Yan, ano man po yung ating trabaho, ano man po yung ating ministry. Yan, asahan po natin na ang Panginoon ay patuloy na nagpo-promote sa panahong ito. Yan. Dahil ang ginagawa po niyang promotion sa kanyang sa mga sumusunod sa kanyang kalooban ay tuloy-tuloy. So sa hapon pong ito, nais ko pong basahin natin yung aklat ng awit. Basahin po natin sa NIV. Psalm 75, verses 6 and 7. Ganito po yung ating mababasa. No one from the east or the west or from the desert can exalt themselves. It is God who judges. He brings one down, He exalts another. Dito po, ang una nating katotohanan na matatanggap is that first, it is the prerogative of God whom He will promote and whom He will humble. Yan. Tatanda po natin na ito po ay prerogative ng Diyos. Yan. Kung sino po yung kanyang ipopromote at kung sino po yung kanyang ibababa. Yan. Kaya nga po kung titingnan po natin sa kasaysayan, nung pumili doon po sa 12 tribo ng Israel, makikita po natin na doon sa 12 tribes, ang pinili ng Diyos na maging leader o yung sa kanya magmumula yung mga lahi ay doon po sa tribe ni Judah. Yan. So alam po natin na among the 12 brothers ay pinakamaayos po yung kalalagayan pinakamaayos po yung makikita po natin yung pagsunod po ni Joseph sa Panginoon. Pero hindi po, bagamat pinagpala rin po ng Panginoon yung tribe ni Joseph, pero makikita po natin na among the 12 brothers, si Judah po sa kanya po binigay yung scepter. Ibig sabihin, lahat po ng mga hari ay magmumula po sa salipin ni Judah. Yan. So, nung pong pumili ang Panginoon ng hari ng Israel, nung pong panahon ni Haring David, instead po na yung mga panganay niyang kapatid ang piliin ng Panginoon, pero ang pinili po niya ay si Haring David. So, ibig sabihin, mayroong pamantayan ng Panginoon kung sino po yung kanyang pipiliin. Yan. At ito po ay prerogative ng Panginoon. Yan. Magiman po dun sa magkapatid kay Jacob at saka kay Esau, sabi ng Panginoon ay Jacob I love, but Esau I hated. So, makikita po natin na si Jacob po ay marami rin siyang mga maling naging pamumuhay, pero isa po yung katotohanan nating makikita, tatandaan po natin sa pagpili, it is the sovereign will of God that will prevail. Yan, sabi ko nga po, it is the prerogative of God whom He will promote and whom He will humble. Kaya sabi po dito, babasahin ko po ulit yung Psalm 75, 6 and 7.
No one from the east or the west or from the desert can exalt themselves. It is God who judges. He brings one down. He exalts another. So, second, ito po yung second principle na makikita natin. The second principle to experience to experience God's promotion is that God is against the proud. Yan. Tatandaan po natin, ang Panginoon sa kanyang, kung nais mo na ikaw ay itaas ng Panginoon, yan, ang kinakailangan mawala sa ating karakter, sa ating buhay ay yung tinatawag na pagiging mapagmataas. Yan. Tatandaan po natin, ang pagiging mapagmataas, iyan po ay hindi galing sa Diyos. Iyan po ay galing sa dyablo. Yan. Kaya nga, kung titingnan po natin, yan, gusto ni Lucifer na i-elevate yung sarili niya, itaas niya na mas mataas pa sa Diyos. Yan. At tatandaan po natin na ayaw ng Diyos ng mga mayayabang o mga mapagmataas. Kaya nga po dun sa aklat ng 1 Peter chapter 5, verse 5, ganito po yung mababasa natin sa NIV. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. This verse does not say that God dislikes the proud. Instead, God is saying that He is opposed to the proud. Yan. Makikita po natin dito sa talatang ito, mga kapatid, na hindi niya sinabing, hindi niya gusto yung mga mapagmataas. Hindi po gano'n ang pagkasabi ng Panginoon. Ang pagkasabi po niya, ako ay laban sa mga mapagmataas. In fact, He is not only opposed to the proud, but He hates all the proud in heart. Yan, galit po ang Diyos. Yan, hindi lamang siya laban sa mga mapagmataas, kundi galit siya sa mga mapagmataas. Yan, yung sa pakitingin mo ay ikaw ay mataas sa iba. Yan. Yung pong tinatawag na proud in heart. That's why in Proverbs chapter 16, verse 5, it says, in NIV, the Lord detests all the proud of heart. Be sure of this, they will not go unpunished. Yan. Makikita po natin dito na ang Diyos ay galit sa mga mapagmataas. So, ayaw ng Diyos kung nais nating maranasan yung promotion in our ministry, in our career, in everything. Yan. Dapat ang mawala po sa atin ay yung pagiging mapagmataas. Yan. At sinabi pa po dito, be sure of this, they will not go unpunished. Yan. Yung mga mapagmataas ay hindi lamang si Lord galit sa mga mapagmataas, ito ay kanyang pinaparusahan. At tatandaan po natin, mga kapatid, ang kayabangan at pagmamataas ang magdudulot ng kapahamakan at pagbagsak ng isang tao. Uulitin ko po. Ang kayabangan at pagmamataas ang magdudulot ng kapahamakan at pagbagsak ng isang tao. Sabi po ng mga Kawikaan 16:18, gusto ko naman pong basahin ang salita ng Diyos, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. So, ito yung isang masamang pag-ugali na dapat ay mawala sa mga mananampalataya. Yan. Hindi ko tayo po ay may relasyon sa Panginoon ay hindi na po tayo proud, hindi na tayo prideful. Yan. So, kaya kinakailangan ito po ay
mawala sa atin dahil malinaw po sa talatang ito na ang kayabangan ang magdudulot ng kapahamakan at pagbagsak ng isang tao. At ito po yung ikatlo. Alam niyo po ba mga kapatid, pag tayo ay mapagpakumbaba, ang Diyos ay mabiyaya sa ating buhay. Yan. By favor po tayo. Yan. Pag tayo po'y nagpapakumbaba, ang Diyos ang siyang nagtataas sa atin. Yan. Pag tayo po ay nagpapakumbaba, ay tayo po ay kinalulugdan ng Diyos. So, third principle, God gives grace to the humble. That's why in 1 Peter chapter 5, verses 5 and 6, ito po yung mababasa natin sa NIV. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. So, makikita po dito na napakahalaga na tayo po, pag tayo ay ipinailalim ng Panginoon doon sa ating mga leader, sabi po niya dito, you who are younger, submit yourselves to your elders. Ang tatandaan po natin, hindi lamang po dito tinutuko yung edad. Yan. Ibig sabihin yung rank, yung position. Yan. So, kahit po tayo may edad na, kung tayo po ay nasa ilalim ng pangunguna o pangangalaga ng isang pastor, dapat tayo po ay marunong magpasakop. And kung ikaw naman po ay bilang anak na wala ka pang pamilya, dapat ikaw ay marunong magpasakop sa iyong mga magulang. Kung ikaw naman ay walang magulang, yung pinakang nangangalaga sa iyo, yan, dapat nagpapasakop ka. Kung ikaw naman ay asawang babae, yan, dapat marunong ka magpasakop sa iyong asawang lalaki. Yan. Kung ikaw naman ay anak, yan, nabanggit ko na kanina, dapat nagpapasakop ka sa iyong mga magulang. Yan. Kung ikaw ay empleyado, dapat marunong ka magpasakop dun sa iyong supervisor, dun sa iyong boss. Kung ikaw ay estudyante, dapat nagpapasakop ka dun sa iyong guro. So makikita natin dito na ano man pong klase ng relationship, dapat yung inilagay ng Diyos dun sa kalalagayan ng pagpapasakop ay dapat matutunan po yung pagpapasakop. Dahil pag ito po yung natutunan natin, mga kapatid, yan, ay hindi po mahirap sa Panginoon na tayo po ay kanyang i-promote. Hindi po mahirap sa Panginoon na tayo kanyang itaas. Kaya nga po, ulitin ko, sabi po dito, in the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another. Yan, napakahalaga po namang lahat sa atin, tayo man ay leader na itinalaga ng Panginoon o tayo ay naroon sa posisyon na kung saan tayo ay nagpapasakop, na dapat ay pare-pares po tayo na mayroong attitude of humility. Yan, yung pong pagpapakumbaba. Bakit? Ito po yung ninanais ng Panginoon. Yan. Kaya sabi niya dito, God opposes the proud but shows favor to the humble. Yan. Pag natutunan po natin sa ating buhay yung pagpapakumbaba, ay hindi po mahirap para sa Panginoon na tayo ay kanyang i-promote. Hindi po mahirap sa Panginoon na tayo ay magamit niya mightily and effectively. Yan. Kagaya nga po dun po sa aklat ng doon po sa Numbers chapter 12, binanggit po doon, Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Yan, makikita po natin na bagamat siya ay leader, yung pong humility
ay taglay-taglay po ni Moses. Ito pong katangiang ito. Yan. Kaya nga po ang palaala dito sa verse 6, humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Ang tanda po natin, yung pong promotion na ibinibigay ng Panginoon, meron po itong perfect time. Yan. So, kagaya po ni Joseph, it took 13 years yan, para po siya ay i-promote ng Panginoon. Yan, 17 years po siya nung siya ay ipahintulot ng Panginoon na dumanas ng testing, oppression, yan. Pero after 17 years po yun, 17 years old siya. And nung po siya ay 30 years old na, so ibig sabihin, it took 13 years yan, na mahubog po yung karakter ni Joseph. At nung pong dumating na po yun, yan, siya po ay hindi po nahadlangan nung pagkakabilanggo niya yung pong promotion na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Yan. Kaya nga po sabi dito, humble yourselves under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Yan. Palagi pong perfect yung panahon ng Panginoon. Yan. So, makikita rin po natin na even sina David, yan, sila po ay meron pong seasons of testing na kung saan bago po siya ay talagang lubos ang naging hari ng Israel, ay meron po siya mga pinagdaan ng mga pagsubok yan at mga kahirapan. So, tingnan po natin sa Biblia yung pong mga halimbawa ng mga tao na iprinomote ng Panginoon. Mahalaga pong makita po natin ito. Ayan. Ang isa pong magandang pag-aralan ay yung pong buhay ni Joseph. Yan. Dahil alam po naman natin na si Joseph ay bata pa po siya ay naging alipin na. Yan. Kumbaga, nung po nagsisimula si Joseph ay siya po ay maganda yung kalalagayan sa buhay. Bakit? Joseph was the favorite son of his father Jacob. At dahil po doon, siya po kinainggitan ng kanyang mga kapatid. At maganda po yung plano ng Diyos sa buhay ni Joseph. Yan. Ipinakita niya ito kay Joseph nung pong siya ay nasa kabataan pa po niya. Yan, teenager pa po si Joseph. Yan. At siya po ay through dreams, nakita po niya yung maging hinaharap niya, yung maging kalalagayan niya. Nakita niya na siya po ay kikilalanin bilang leader. Hindi basta-basta leader. Siya po ay maging mataas yung kalalagayan niya. At ang katunayan nga po nito ay ang sabi po niya, yung doon po sa kanyang panaginip ay nakita niya na yung kanyang mga kapatid at mga magulang ay nagbow sa kanya. At ito po ay minasama ng kanyang mga kapatid. At dahil po dito, alam natin yung mga kahirapan na nangyari sa buhay ni Joseph. Basahin po natin ang aklat ng Genesis. In Genesis chapter 41, verses 33 to 43. Basahin po natin sa NIV. And now let Pharaoh look for a discerning and wise man, and put him in charge of the land of Egypt. Let Pharaoh appoint commissioners over the land to take a peep of the harvest of Egypt during the 7 years of abundance. They should collect all the food of these good years that are coming in, store up the grain under the authority of Pharaoh to be kept in the cities for food. This food should be held in reserve for the country to be used during the 7 years of famine that will come upon Egypt, so that the country may not be ruined by the famine.
The plan seemed good to Pharaoh and to all his officials. So Pharaoh asked them, "Can we find anyone like this man, one in whom is the Spirit of God?" Then Pharaoh said to Joseph, "Since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you." So Pharaoh said to Joseph, "I hereby put you in charge of the whole land of Egypt." Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. He had him ride in a chariot as his second in command, and people shouted before him, "Make way!" Thus he put him in charge of the whole land of Egypt. Yan. Makikita po natin na si Joseph ay isa pong napakagandang halimbawa ng tao na iprinomote ng Panginoon. Pero kung titingnan po natin, yung pinagdaanan ni Joseph ay hindi po ganoon kadali. Talaga pong mahirap yung pinagdaanan niya. Siguro po, nung nananaginip si Joseph, nakita niya yung panaginip, gustong-gusto po niya yung gagawin sa kanya ng Panginoon. Pero naniniwala po ako kung nakita po ni Joseph yung hirap na pagdadaanan niya, ay baka po nagdalawang isip si Joseph at sinabi po niyang, "Lord, okay na po ako kahit hindi po ako maging prime minister o governor ng Egypt. Okay na po akong manatili dito sa Canaan. And wag ko na lang danasin yung mga hirap na pinagdanasan ko." Yan, makikita po natin that though Joseph was promoted by God, hindi po yun ganoon kadali. Yan, meron po siyang mga pinagdaanan. Matindi po yung naging character preparation. Yan. Matindi po yung mga testing na pinagdaanan ni Joseph, na kung saan ay ito po yung pamamaraan ng Panginoon para siya po ay maging karapat-dapat doon po sa gagawing promotion o pag-aangat sa kanya ng Panginoon. Yan. Ako po naniniwala dahil bata pa noon si Joseph, kaya kung titingnan po natin, maaaring hindi binanggit dito, pero kung titingnan po natin yung mga actuation ni Joseph, yan, si Joseph po ay, siguro kung sa kapanahunan natin, siya po yung matatawag na pabida. Yan, nung siya ay bata pa, dahil lahat niyang napapanaginipan ay kwento niya. Kaya nagagalit yung kanyang mga kapatid. Yan, si Joseph po yung tactless po siya. So kaya, ang isang dapat matutunan natin na mga mamamayan ng kaharian ng Diyos ay dapat sa ating pagsasalita ay maging maingat po tayo. Yan. Kaya nga po sabi dun sa Ecclesiastes 3:1, "There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens." Yan. Maging yung pagsasalita natin, yan, dapat ay maging maingat po tayo. So makikita po natin yung si Joseph, siya po ay naipromote ng Panginoon. So makikita po natin dito na napakahalaga sa Diyos yung pong mangyari yung kalooban niya sa ating buhay. Yan, mangyari po yung pagsasaayos ng ating mga karakter. Yan. Sa daigdig po, iba po yung pamantayan para ikay ma-promote. Kung sa ating pong kapanahunan, mahirap pong ma-promote si Joseph dahil hindi po siya nakapag-aral. Yan. Hindi po siya nakapasok ng paaralan dahil siya ay naging alipin at siya po ay later on siya po ay nakulong nung siya ay napagbintangang rapist. So, pero ibig sabihin mga kapatid, hindi ko po dinidiscourage na mag-aral tayo. Mahalaga nga po tayo nag-aaral. Pero makikita natin dito na kahit po tayo ay sa pamantayan ng daigdig na ito ay disadvantaged, ay pwede pa rin po tayong i-promote ng Panginoon as long as yung pong layunin ng Diyos sa ating buhay ay ating pong nilalakaran, kagaya ni Joseph. Yan, madali lang po sa Panginoon yung pong promotion. Yan. Ulitin ko po, ang matagal sa Panginoon ay yung pong paghuhubog ng ating karakter. Yan.
Kaya naman nung pong panahon na, so siguro po yun ay wala pa, mga 1 oras lang. Yan. Galing po siya doon sa kulungan. Pagdating po niya sa palasyo, siya po ay na-promote na po siya as governor, or sabi po na iba, Prime Minister of Egypt. And from prison to palace. So ikalwa po na makikita po natin na ginamit mga lingkod ng Panginoon o mga tao na iprinomote ng Panginoon. Ang ikalwa po ay si King David. Yan. Hindi na po natin babasahin yung mga hirap na dinanas ni David. Yan. Babasahin na lang po natin yung nung po siya ay iprinomote na ng Panginoon. In 2 Samuel chapter 2 verse 1 hanggang 4. Ganito po ito po yung mababasa natin. In the course of time, David inquired of the Lord, "Shall I go up to one of the towns of Judah?" he asked. The Lord said, "Go up." David asked, "Where shall I go?" "To Hebron," the Lord answered. So David went up there with his 2 wives, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. David also took the men who were with him, each with his family, and they settled in Hebron and its towns. Then the men of Judah came to Hebron, and there they anointed David king over the tribe of Judah. Also in 2 Samuel chapter 5, verses 1 to 5. All the tribes of Israel came to David at Hebron and said, "We are your own flesh and blood. In the past, while Saul was king over us, you were the one who led Israel on their military campaigns. And the Lord said to you, 'You will shepherd my people Israel, and you will become the ruler.'" When all the elders of Israel had come to King David at Hebron, the king made a covenant with them at Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel. David was 30 years old when he became king, and he reigned 40 years. In Hebron, he reigned over Judah 7 years and 6 months, and in Jerusalem, he reigned over all Israel and Judah 33 years. So makita po natin dito na bagamat ito lang po yung binasa natin nung pong sila po ay kumbaga yung actual na paghahari na ni King David, makikita po natin mga kapatid na pag binasa po natin yung mga naunang pangyayari sa buhay ni Haring David ay mahirap po yung kanyang mga pinagdaanan. Yan. Dumating po sa kanyang kaisipan na sabi po niya, darating yung panahon na siya po ay mahuhuli siya ni Haring Saul at siya po ay papatayin. Yan. Dahil alam po naman natin, wala po siyang kasalanan, pero siya po ay pinagtangkaang patayin ni Haring Saul. At napakahabang panahon na siya po ay nagpapatago-tago sa iba't ibang lugar. Yan. Hanggang dumating po yung panahon na pumunta na po siya sa lugar ng mga Philistines na kung saan sila po ay mga kalaban ng mga Israelites, at siya po ay naging kakampi ng mga Philistines. Yan. Pero ang Lord ang nag-intervene sa buhay ni King David para po mangyari po yung panawagan ng Panginoon sa buhay ni Haring David. So, makita po natin na kung yung po mga plano ng Diyos sa ating buhay ay nagtatagal, tayo po ay magpatuloy lamang sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Tiyak po na mangyayari po yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay kung tayo po ay patuloy na susunod sa Kanya.
doon po sa kanyang perpektong panahon. Tingnan din po natin yung buhay nito pong magkakaibigan na halimbawa rin po ng mga tao na itinaas ng Panginoon. Yan, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. And Daniel, chapter 3, Daniel chapter 3, verse 26 to 30. Ganito po yung mababasa natin. Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire, in the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire in them. Then Nebuchadnezzar said, Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God. Therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces, and their house be turned into piles of rubble. For no other God can save in this way. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Yan. So makikita po natin na ipromote po sila ng Panginoon, pero makikita rin po natin yung gaanong hirap yung pinagdaanan ng magkakaibigan. Yan. Gaanong ako po'y naniniwala na kahit sila ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, sila po ay natatakot. Tatandaan po natin mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon ay ito po hindi nangangahulugan na tayo ay hindi na natatakot. Natatakot pa rin tayo, pero dapat ay sumusunod pa rin tayo sa Panginoon. Dapat ay hindi po tayo matalo ng takot o mahadlangan ng takot para hindi na tayo sumunod sa Panginoon. Kahit po yung buhay ni Moises, sabi po niya nung yung mga Israelita ay sumuway sa Panginoon, siya po ay natatakot. Dahil baka patayin ng Panginoon yung mga Israelita. So, kaya nga po napakahalaga na hindi po tayo dapat mapangunahan ng takot. Dahil yan pong takot, pag tayo po natakot, yan yung makakahadlang para makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. So, bago po tayo magtapos, gusto ko pong mag-iwan sa inyo ng isang katanungan na ito rin naman po ay ating sasagutin. Ito po yung katanungan, how to experience career promotion. Dahil ang nais po ng Panginoon, yung po career promotion ay hindi po natin maranasan one time. But nais ng Panginoon ito po tuloy-tuloy nating maranasan. Saan man pong larangan, nais ng Panginoon na i-promote po niya tayo. Natatandaan niyo po palagi mga kapatid, there is a way of God. Mayroon pong pamamaraan ang Panginoon. Kaya nga po sabi dun sa, gusto ko pong basahin sa Tagalog, dun po sa aklat ng Isaias, chapter 55, verse 8 to 9. Ang sabi po dito, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Tatandaan niyo po mga kapatid, ibang klase po pag ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng promotion. Hindi po kagaya ng kaparaanan ng daigdig.
Sabi po niya, ang kaparaanan dito sa daigdig na ito, na ginagawa ng mga tao ay iba sa aking kaparaanan. So, kaya nga po, napakahalaga sa atin ng mga mananampalataya, sa atin ng mga anak ng Diyos na maunawaan natin yung pamamaraan ng Panginoon. Yan, bakit? Pag hindi po natin maunawaan yung pamamaraan ng Panginoon ay hahanapin natin yung promotion dun sa pamamaraan o makikitulad po tayo dun sa pamamaraan ng mga tao. Kaya nga po, may mga aklat na mababasa tayo about the ladder of success. Yan, paano tayo mapupromote. Yan. So, hindi ko po sinasabing masama yun. Kaya lamang bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, dapat ay sinusundan po natin ay yung pamamaraan ng Panginoon. Alam niyo po ba na napakahalaga sa Panginoon na yung ating karakter ay maayos. Yan. Bago po niya tayo i-promote. God always puts greater value on character preparation than career promotion. He puts greater value on character preparation than career promotion. Mahalaga sa Diyos yung character natin. Bakit? Pag tayo po ay iniangat niya, tayo ay pinagpala niya, tayo ay prinomote niya sa anumang larangan at hindi po matatag yung ating character, ay tayo po ay mapapahamak o ito po ay pwede nating ikasama. Para din po yung blessing, yung pagpapala ng Panginoon. Pag hindi po tayo handa, ito po ay pwedeng makasama sa atin. Ganon din po yung promotion, yung pag-aangat sa atin ng Panginoon. Yan. Kaya nga po palaging binabanggit po ng aming mentors, ng aming senior pastor, si Pastor Ernel, na ang building, pag ito po ay, yung itatayo nating building ay maraming palapag. Yan, mataas yung building. Yan, kinakailangan mas malalim yung pundasyon niya. So, ganun din po, kung nais natin na talagang tayo ay, or kung nakikita natin na tayo ay ipopromote ng Panginoon, yan, dapat handa rin po tayo dun sa preparation na ginagawa ng Panginoon. Dun sa character preparation. Dapat maging maayos po yung ating character. So, how to experience career promotion? Number 1, you must allow yourself to be stripped of your pride. Number 1, you must allow yourself to be stripped of your pride. Yan. Dapat pinapayagan po natin ang Diyos. Yan, doon sa magitan ng mga ginagawa niya po sa ating buhay na mahubad po yung ating mga kayabangan. Yan. Bakit? Pag tayo po ay mayayabang, hindi po tayo mapapagpala ng Panginoon. Ako po'y naniniwala dahil bata pa si Joseph, yan, bagaman at siya po ay pagpapalain ng Panginoon, pero sa kanyang murang edad, siya po ay mayroong kayabangan. Kaya nga po sabi dito po sa Genesis 37, verse 18, ito po yung mababasa natin. Tingnan po natin sa New King James. Sabi po dito, now, when they saw him afar off, even before he came near to them, they conspired against him to kill him. Then they said to one another, look, this dreamer is coming. Come therefore, let us now kill him and cast him into some pit. And we shall say, some wild beast has devoured him. We shall see what will become of his dream. But Reuben heard it, and he delivered him out of their hands and said, let us not kill him. And Reuben said to them, shed no blood, but cast him into this pit which is in the wilderness, and do not lay a hand on him, that he might deliver him out of their hands and bring him back to his father. So it came to pass when Joseph had come to his brothers that they stripped Joseph of his tunic,
the tunic of many colors that was on him. Then they took him and cast him into a pit, and the pit was empty. There was no water in it. So makikita po natin na si Joseph po, bagaman at maganda yung plano ng Diyos sa buhay niya, ay kinakailangang matanggal yung mga kayabangan sa kanya. Kaya nga po dito, makikita natin na ako po naniniwala na talagang may kayabangan si Joseph. Bakit? Yung pong mga kapatid niya ay dumating sa punto na talagang gusto na siyang patayin. Yan. Dahil palagi pong ibinibida ni Joseph yung mga panaginip niya doon sa kanyang mga kapatid. Yan. Parang sinasabi niya na darating yung panahon, ako yung leader at kayo kayo yung mga tagasunod ko lang. So, makikita po natin na sabi nila, gusto nilang patayin si Joseph para at titingnan nila anong mangyayari nga doon sa panaginip ni Joseph pag namatay si Joseph. So, at dumating po yung pangyayari ito sa buhay niya na yung pong kanyang, sabi po dito, sa verse 23, so it came to pass when Joseph had come to his brothers that they stripped Joseph of his tunic, the tunic of many colors that was on him. Yan. Tanda po natin, si Joseph ay paborito ng kanyang tatay at binigyan po siya ng robe na maganda, maraming kulay. Yan. So, at yun po yun ay sumisimbolo po ng kanyang pride. Yan. At yung robe na yun, hinubdan po siya. So, ito po yung dapat nating malaman na kung gusto nating tayo ay i-promote ng Panginoon, yan, ang gagawin po niya, huhubadin po niya yung mga kayabangan natin. And gagamit po siya ng mga pamamaraan. Even in Genesis 39, verses 11 to 11 and 12. Ang tingnan po natin sa Tagalog, ganito po ang nakalagay. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan, walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Yan. Ang maganda po karakter ni Joseph, yung pong self-control, makikita natin. Pero, kaya po, siguro ito yung nadoblihan natanggal na naman yung robe niya. Yan. Na, bagamat siya may self-control, pero siguro ang tingin ni Joseph sa kanyang sarili, abay, gwapong-gwapo siya. Tingnan nyo, talagang sa kagwapuhan ko'y nagkakagusto sa akin yung asawa ng aking amo. So, kaya, ito yung dapat makita natin. Kinakailangan, kung nais natin tayo i-promote ng Panginoon, ulitin ko mo, you must allow yourself to be stripped of your pride. Hayaan natin ang Panginoon sa kanyang pamamaraan na tanggalin yung ating mga kayabangan sa buhay. And, bagi po si Haring David, dun po sa aklat ng unang Samuel, chapter 18, verses 5 to 9, ganito po yung makikita natin. Nagtatagumpay si David kahit sa ang labanan siya ay padala ni Saul, kaya ginawa nitong pinuno ng mga kawal. Ang pagkatas niya sa tungkulin ay kinagalak ng buong Israel mula sa pangkaraniwang mamayan hanggang sa mga opisyal sa palasyo. Matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababayang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamburin at alpa. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo. Si David na may 10,000. Hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi sa awit. Labis niya itong ikinagalit at sinabi niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari at mula noon ay naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Yan. Dahil po sa isang awit, yan, ay naging mahirap yung buhay ni David. Yan. Ako po'y naniniwala, bata pa noon si David at
somehow siya po ay siya ay nagkakaroon ng pride. Bakit? Kahit saang lugar po sila pumunta ay kilala si David. He was a famous man. Bakit? Nakapatay po siya ng higante. At maaari na sa kanyang murang edad, bagamat hindi niya sinasabi, ay meron siyang kayabangan. So, kaya ipinahintulot ng Diyos na siya, habul-habulin ni King Saul. Para siya po lubos na magtiwala sa Panginoon. Pag binasa niyo po yung aklat ng mga awit, makikita po natin doon yung lubos na pagtitiwala ni David sa Panginoon. Yung pagsusuko niya ng buhay sa Panginoon. Dahil alam niya na talagang tanging ang Diyos lamang ang maaasahan para siya po'y mailigtas sa kamay ni Haring Saul. Number 2, how to experience career promotion. So, bibigyan po tayo ni Lord ng tinatawag na humbling experiences. Yung mga karanasan natin na kung saan ay makikita natin yung sarili natin na tayo parang napakababa. Doon po sa Genesis 37:24, ito po yung mababasa natin sa New Living Translation. Ganito po ang nakalagay. Then they grabbed him and threw him into the cistern. Now the cistern was empty. There was no water in it. So, biruin po ninyo, paborito siya ng tatay niya, tapos ang ginawa sa kanyang mga kapatid, hinubadan siya nung kanyang magarang damit at siya po ay itinapon sa balon na walang tubig. So, that was a humbling experience para kay Joseph. So, ano pa po yung karanasan niya? In Psalm 105, verses 17 to 22. Ganito po yung mababasa natin. Then he sent someone to Egypt ahead of them, Joseph, who was sold as a slave. They bruised his feet with fetters and placed his neck in an iron collar until the time came to fulfill his dreams. The Lord tested Joseph's character. Then Pharaoh sent for him and set him free. The ruler of the nation opened his prison door. Joseph was put in charge of all the king's household. He became ruler over all the king's possessions. He could instruct the king's aide as he pleased and teach the king's advisor. Sabi po sa Tagalog, ganito po ang nakalagay, subalit ang Diyos sa unahan nila ay may sugong lalaki tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Ang paa nito'y nagdanas ng hirap ng maikadena. Pinagpintas ng kolyar na bakal, pati liig niya, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong si Yahweh, na siyang nangakong siya'y tutubusin. Ang ginamit ng Diyos ay isang hari upang lumaya, pinalaya siya nitong hari ito na namamahala. So makikita po natin na sa ating buhay, God allows us to suffer humbling experiences, putting us to the lowest position until we realize that He wants us to be humble and totally reliant to Him. Ulitin ko po. God allows us to suffer humbling experiences, putting us to the lowest position until we realize that He wants us to be humble and totally reliant to Him. Nais ng Diyos na tayo po maging mapagpakumbaba. Nais niya na tayo sa Kanya mag-rely, sa Kanyang umasa ng lubos. Kaya, ako nga pinaniniwala na kaya nalimutan
nung cupbearer yung panaginip ni Joseph, yung sinabi ni Joseph tungkol sa kanya na siya ay nahihingi ng tulong dun sa Pero dahil si Joseph ay umaasa pa rin sa tao. Nais ng Panginoon na tayo sa kanya lubos na magtiwala. Kaya nga po, anong sabi dun sa 1 Peter, basahin lang ulit natin. And 1 Peter chapter 5, verses 5 to 6. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Kahit po si King Nebuchadnezzar, si King Nebuchadnezzar, in Daniel chapter 4, makita po natin that King Nebuchadnezzar, because of his power, he became very proud. At ang sabi po dito sa Daniel chapter 4, verse 28, ganito po yung mababasa natin. All this happened to King Nebuchadnezzar 12 months later, as the king was walking on the roof of the royal palace of Babylon. He said, "Is not this the great Babylon I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty?" Even as the words were on his lips, a voice came from heaven. "This is what decreed for you, King Nebuchadnezzar. Your royal authority has been taken from you. You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox. 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone He wishes." Immediately, what had been said about Nebuchadnezzar was fulfilled. He was driven away from people and ate grass like the ox. His body was drenched with the dew of heaven until his hair grew like the feathers of an eagle and his nails like the claws of a bird. At the end of that time, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes toward heaven, and sanity was restored. Then I praised the Most High. I honored and glorified Him who lives forever. His dominion is an eternal dominion. His kingdom endures from generation to generation. All the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as He pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back His hand or say to Him, "What have you done?" At the same time that my sanity was restored, my honor and splendor were returned to me for the glory of my kingdom. My advisors and nobles sought me out, and I was restored to my throne and became even greater than before. So, makikita po natin, mga kapatid, na even si King Nebuchadnezzar, who was a very powerful king, siya po ay nakaranas ng humbling experience sa kanyang buhay. Yan, na siya po ay namuhay na parang hayop. Yan, dahil nais ng Panginoon na siya po ay matutong magpakumbaba. Yan, tatandaan po natin, mga kapatid, ang kapakumbabaan ay paraan ng pamumuhay na ipinakita ng Panginoong Hesukristo na dapat nating tularan. Ulitin ko po, ang kapakumbabaan ay paraan ng pamumuhay na ipinakita ng Panginoong Hesukristo na dapat nating tularan. Yan, mababasa po natin yung sa aklat ng Pilipos chapter 2 verses 3 to 11. Hindi ko na po babasahin. Tatandaan po natin, madali ang promotion sa Panginoon. Ang matagal ay ang paghahanda ng ating character. Yan, iyon po yung matagal. Kaya nga po, dun sa mababasa rin po natin in Genesis chapter 41 verses 41 to 43.
Ganito po yung mababasa natin. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. He had him ride in a chariot as his second in command, and people shouted before him, make way. Thus he put him in charge of the whole land of Egypt. Yan. Madaling-madali lang po yung promotion. Nung pong panahon na, yan, madali pong na-promote ng Panginoon si Joseph. And last, how to experience career promotion? You have to maintain your integrity. Yan. You have to maintain your integrity. So, in Genesis 39, verses 5 to 10, from the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had bought in the house and in the field. So Potiphar left everything he had in Joseph's care. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Now Joseph was well-built and handsome, and after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, come to bed with me. But he refused. With me in charge, he told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing in sin against God? And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. So makikita po natin, napakahalaga na pag tayo po ay pinagkatiwalaan ng maliliit na bagay. Tatanda po natin, pag tayo pinagkatiwalaan ng maliliit na bagay, dapat ay magi po tayong matapat. Yan. Yung integrity po natin ay kinakailangan maingatan natin. Our integrity must remain intact. Yan. Bakit? Sabi nga rin po ng Panginoong Hesus, ang mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan sa malaking bagay. Yan. Hindi lamang yung pamamahala na pagkatiwalaan ng Panginoon si Joseph. Yan. Kahit po dun sa tukso na ibinibigay ng asawa ng kanyang amo ay hindi po siya nagpadala. Yan. Yung pong na-maintain po niya yung kanyang integrity. Yan. Gaya rin po ni Haring David, doon po sa aklat ng unang Samuel, chapter 26, verse 8 to 12. Ito po yung mababasa natin. Abishai said to David, today God has delivered your enemy into your hands. Now let me pin him to the ground with one thrust of the spear. I won't strike him twice. But David said to Abishai, don't destroy him, who can lay a hand on the Lord's anointed and be guiltless. As surely as the Lord lives, he said, the Lord himself will strike him, or his time will come and he will die, or he will go into battle and perish. But the Lord forbid that I should lay a hand on the Lord's anointed. Now get the spear and water jug that are near his head and let's go. So, makita po natin na bagamat masama yung ginagawa ni Haring Saul sa kay Haring David, yan, nung siya ay hindi pa naging hari, yan, hindi po niya ginantihan ng kasamaan, hindi po niya pinatay si Haring Saul. Yan. Bagamat siya po ay mayroon ng pagkakataon. Yan, pinanatili po niya yung kanyang integridad. Yan. Siya po ay naging matapat sa Diyos. At magi po doon sa aklat ng Daniel. Yan. Doon po sa Daniel
chapter 1, verse 8. It says, "But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief officials permission not to defile himself this way." And noong si Daniel ay dinala po siya sa palasyo ng hari, tatandaan po natin, marami po silang mga kabataang Hudyo na nakasama niya. Pero sabi po dito, Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And so, bagamat kung titingnan po natin, iyon ay pagkain lamang at tiyak po yun ay masasarap na pagkain. Dahil si Daniel, noong pong kapanahunan niya, sila po ay, alam natin na ang religion po nila ay Judaism, at meron po silang mga pagkain na tinatawag na meron po mga bagay o mga hayop na hindi po nila pwedeng kainin. Yan, yung pagkain po nila, ang tawag po doon na kosher. K-O-S-H-E-R. So, yun lamang yung mga kosher food, yun lamang yung pwede nilang kainin. At bagamat maaaring wala na po sila doon sa kanilang lugar dahil sila ay dinala na sa Babylon. Yan, hindi pa rin po nag-compromise si Daniel. Yan. At maging yung kanyang mga kaibigan. So, they maintain their integrity. Yan. Kaya sa ating buhay, napakahalaga po nito tatlong bagay na ito. If you want to experience career promotion, ito po yung kinakailangan. You must allow yourself to be stripped of your pride. Number 2, you will experience or God allows you to have humbling experiences. And number 3, you must maintain your integrity. And ulitin ko po, God always He always puts greater value on character preparation than career promotion. At nawa po, patuloy po nating maranasan yung pagpopromote ng Panginoon sa ating mga buhay. Sige po, tayo po ay manalangin. O Diyos, tunay nga po na nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Lord, in this double decade of open heaven, naniniwala po kami, Panginoon, na patuloy po kaming makakaranas ng promotion mula sa iyo, O Diyos. Kaya naman tulungan mo na maihanda po namin ang aming mga sarili upang magi kaming karapat-dapat dun sa promotion na gagawin mo po sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakinig, Panginoon, nawa po ay meron silang natanggap na pagpapalang espiritual mula sa iyo, O Diyos, sa aming ginawang pag-aaral. Sa iyo po, O Diyos, yung pinakamataas na papuri, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po yung aming dalangin. Amen.